Mga kasayan, meron lang tayong sasagutin na nag-comment sa atin base sa ating karanasan at experience sa ating paggamit ng motor. Basahin mo kasayan at shoutout mo na rin. Shout out kay Plaba Nectar. Kasayan, may tanong lang po sana ako. Ano mas better na TMX Alpha, stator drive ba or battery operated? Ito siya kasayan na TMX125 pero ito ay battery operated. Bubukas na kagad yung ilaw niya kahit hindi pa nakabukas yung hindi pa nakabukas yung ating motor kaya battery operated siya. Ang mga stator drive pagbukas ng makina, saka pa lang siya iilaw. Sandali. Nahantala ka sayang kasi may nagtinda ng merienda. Ito, para meron tayong merienda ha. Ito na kasi pagbukas ng ilaw, saka pa lang sisindi ang stator drive. Saka pa lang siya magkakailaw. Yan. Ito kasayan. Ang stator drive kasi hindi niya naman nabanggit kung bibili siya ng motor. Kasi merong TMX na stator drive at merong battery operated. Pag stator drive, yun yung tinatawag na AHO o automatic headlight on. Dahil sa LTO nga pinagbawal na nakapatay yung ilaw mo, kailangan lagi siyang nakabuhay. Lalo na sa Maynila. Dito naman sa probinsya hindi naman inuhuli yung yung ganun. Kaya kasayan ang stator drive, AC siya. Alternating current. Pabago-bago yung bigay ng kanyang ng voltahe niya. Pabago-bago. Kaya kung magi-stator drive ka, para sa akin, stress ang stator pagka stator drive. Stress siya. Kung mapapansin nyo, masirain. Masirain ang stator ng stator drive at battery operated. Ang battery operated na stator, mas bihira siyang masira. Lalong-lalo na yung walang coil. Yung walang coil na stator. Ngayon, ang pinakamaganda sa stator drive, kung ikaw skeleton, gagawin mong skeleton ng iyong motor. Kasi stator drive siya, hindi mo na kailangan ng charger, hindi mo na kailangan ng battery. At ang isa namang disadvantage pa nito ay mas madalas kang masisiraan ng mga bulb. Halimbawa, headlight bulb at saka yung taillight bulb. Yan ang kadalasang sakit ng ng stator drive. Tapos nasusunog yung mga wire niya. Mas mabilis umitim yung mga wire ng ng stator drive kumpara sa battery drive, sa battery operated. Kaya kung sa akin kasayan, mas maganda yung yung battery drive na. Pagbukas mo pa lang, bubuksan mo na yung ilaw. Pero ang stator drive, pwede mo rin siyang ang stator drive ay pwede mo rin siyang gawing battery drive. Siyempre, i-convert mo lang naman din siya. Para sa akin, depende naman din sa inyo kung ano yung mas gusto nyo. Kasi, sabi ko nga sa inyo, mas matibay ang stator ng battery operated o battery drive kaysa sa stator drive. Halimbawa, example ko sa inyo yung XRM110. XRM110, mga DL110, 125, na mga Rusi, mga half wave. Stator drive sila kasayan, halos taon-taon dati, nagpapalit kami ng stator. Lalo ako yung XRM110 ko. Nagpapalit ng ng stator, mabilis siyang masira. Mula na naging battery drive na siya, yun, bihira na akong masiraan. Pero pinull wave ko. Pinull wave ko yung pag pinull wave niyo yung inyong motor, automatic kasi battery operated na siya. Pag na full wave, tandaan nyo sa akin, kahit anong motor pag pina-full wave nyo, automatic battery operated ng headlight, taillight, park light, lahat ng niya, yung nakalagay sa stator drive, magiging battery operated. Kaya para sa akin kasayan, ang mas maganda ay battery operated. Sunod natin yung pangalawang katanungan. At isa pa kasayan, sa opinion nyo, kung halimbawa i-convert yung TMX Alpha sa battery operated na
Ano mas better, 4-pin CDI or 6-pin DC CDI? Sana manotis. Salamat. Yung subscriber. Ang mas maganda diyan kasi pag kinonvert mo yung yung TMX Alpha 125 mo, kinonvert mo sa battery operated, mas maganda na hindi ka na magpapalit ng CDI kasi original siya, original 6-pin CDI yun. Eh hindi mo kailangang palitan yung CDI mo para maging battery operated ka. Ang gagawin mo lang, battery operated mo lang siya. Sa wire lang naman sa wire ka lang naman maggagalaw doon. Gagalawin mo lang yung wire niya, may aayusin ka lang doon, magiging battery operated na pero hindi ka magpapalit ng 4-pin CDI. Kaya lang tayo nagpapalit ng 4-pin CDI gawa ng nasira na yung ating stator. Katulad nito kasayan, ano pa rin to, 4-pin ano pa rin siya. 6-pin CDI pa rin siya, hindi pa rin nagpapalit. Tapos kasayan yung XRM 110 ko, ganun pa din. 2005 model, hanggang ngayon, nakaano pa rin siya, 5-pin CDI. Yung meron pa rin siyang primary coil. Ito, meron pa rin itong primary coil. Hindi mo kailangang palitan. Pwede ka lang magpalit yon pag nasira yung stator mo. Kasi una-una, mas mura, mas madali, mas kayang-kaya mo siyang i-DIY. Kung masisira yung stator mo, mas mura kasi ang gagastusin mo kung magiging 4-pin CDI. At kung magpapalit ka rin lang naman ng replacement na na stator, pinakamaganda ay 4-pin CDI na lang ang palitan mo kaysa magpalit ka ng stator. Sa mga hindi pa nakakaalam kasayan pag nasira yung stator nyo, kasi meron tayong mga customer na ganito na sinasabi sa atin na bakit mo papalitan yung CDI? Eh hindi naman sira yung CDI. Ang sira naman niya ay stator. Dapat daw stator ang palitan. Eh kasayan, low budget nga yung ginagawa natin kasi kulang yung budget niya kung stator yung papalitan niya. Kaya ina-advise natin na palitan niya ng 4-pin CDI. Saka mas matagal ang buhay ng 4-pin CDI kaysa magpalit ka ng stator na replacement. Kasi may mga stator na na madali siyang masira. Katulad ng nakaraan na pumunta rito, sinabi ko sa kanya na yung stator niya ay ayusin niya yung wiring. Bumili siya ng wiring at ayusin niya kasi may mga sunog na. O, pagpalit niya kasaya ng stator, 1 linggo, nasira kagad yung stator niya. Naabutan siya kasi hindi niya sinunod yung sinabi ko. Naabutan siya na nasira yung stator. Makalipas na naman ang 1 linggo, nasira na naman yung stator niya. Sa makatuwid, nakadalawang stator na siya. O, kaya sabi ko, sa susunod, wag ka na magbibili ng stator. Ipalitan mo na lang ng 4-pin CDI. O, tuloy ang basa. Wala na. O, wala na kasaya na. Yun lang yung nag-comment sa atin. Sana'y makatulong to ng konti. Ngayon, kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kanyan, sasagutin natin yan para mas maliwanagan kayo. Pero para sa akin, mas maganda battery operated. Battery operated hindi stator drive. Makakatipid ka sa makakatipid ka sa sa mga bumbilya. Saka pwede mo na kagad palitan ng LED. Kasi sa ngayon, sa panahon ngayon, talo tayo pagka wala tayong mini driving light, pag wala tayong LED, matatalo tayo sa kasalubong natin. Kailangan syempre safety first tayo. Kailangan may maliwanag tayo na ilaw. Kaya mas maganda, kahit wala tayong MDL, naka-battery operated tayo na ganyan, malakas yung ilaw natin. Tapos, bihira masira yung mga LED natin na headlight, LED taillight, bihira nang masira pag tayo naka-battery operated. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panonood.